WJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta, Quezon. CNN Live Nation. Camille Soriano, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Environment Month ngayong Hunyo, patuloy na isinusulong ng Econes Philippines ang paggamit ng makakalikasang packaging bilang alternatibo sa plastic upang makatulong sa pagbawas ng polusyon at pangangalaga sa kalikasan. Kaugnay ito ng layunin ng National Environment Month na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga sa kalikasan at mahikayat ang iba't ibang sektor na makibahagi sa mga programang nagbabawas ng polusyon at nagsusulong ng wastong pangangalaga sa kapaligiran. Sa panayam ng Spirit FM kay Catherine Jean Cumbalicer, social entrepreneur mula sa Quezon Province at partner ng Econes Philippines sa mga programang nagsusulong ng sustainable packaging. Ibinahagi nito ang mga hakbang upang maiwasan ang paggamit ng plastic at mapalaganap ang mga produktong makakakalikasan. Ayon kay Cumbalicer, itinatag ang Econes PH noong 2019 bilang bahagi ng social enterprise o negosyong hindi lamang nakatuon sa pagkakaroon ng kita, kundi pati na rin sa pagtugon sa mga suliraning panglipunan at pangkapaligiran. Sa pamamagitan ng mga makakalikasang packaging, layunin itong tulungan ang mga negosyante na mabawasan ang paggamit ng plastic at mahikayat ang mas responsableng pagkonsumo. Ipinaliwanag niya na ang mga sustainable at eco-friendly na produkto ay mga produktong mas ligtas sa kalikasan dahil gumagamit ng mga materyales na maaaring mabulok o hindi nagiiwan ng matagal na basura sa kapaligiran. Aniya, sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong packaging tulad ng gawa sa kasaba, nababawasan ng paggamit ng plastic na isa sa mga pangunahing sanhi ng polusyon sa mga ilog at karagatan. Dagdag pa, nakatuon ang kanilang advokasya sa pakikipagtulungan sa mga negosyante dahil sila ang unang gumagamit ng mga packaging materials bago makarating ang mga produkto sa mga mamimili. Sa ganitong paraan, mas malaki ang maaaring maging epekto sa pagbawas ng plastic na basura. Binigyan din ito na kabilang sa mga pangunahing suliraning nais nilang tugunan ang patuloy na pagdami ng plastic, hindi wastong pamamahala ng basura at epekto nito sa mga ilog, dagat at kapaligiran. Samantala, kamakailan lamang ay nakipagtulungan ng Econes PH sa Municipal Tourism Office ng Real Quezon upang isulong ang paggamit ng mga produktong gawa sa kasaba o kamuting kahoy bilang alternatibo sa tradisyonal na plastic. Ayon kay Cumbalicer, nagsimula ang paggamit ng kasaba-based packaging sa Real noong 2022 bilang pambalot sa mga produktong sabon. Kalaunan ay lumawak pa ang paggamit nito bilang bahagi ng pagsusulong na mas makalikasan at mas responsableng paggamit ng packaging materials. Ginamit din ang ilan sa mga produktong ito sa ginanap na Hayin Festival sa Infanta, Quezon bilang suporta sa mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan. Dagdag pa niya, ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang dapat ipinagdiriwang tuwing National Environment Month, kundi dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat isa. Naniniwala ang Econes PH sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga negosyante, lokal na pamahalaan at mamamayan ay mas mapapalakas ang kampanya laban sa polusyon at mas mapangangalagaan ang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Mula rito sa DWJO Spirit FM Infanta, Quezon, ako si Camille Soriano, nagbabalita para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Camille Soriano mula po sa impila ng DWJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta, Quezon. Samantala,